Sa nakaraan nating video, bago siya makapasok sa dungeon napigilan ulit siya ng system dahil nga daw, ang suot niyang equipment at sobra baba. Kaya naman, naisipan nitong utusan ng mga na-summons nitong halimaw para kunin ang mga na-drop na items na mga namatay na hunter sa loob ng dungeon. Pagtapos na ngang kinuha ng mga halimaw ang mga na-drops na items, dali naman sinuot ito ng ating bida para magamit na ito sa loob ng hidden dungeon. Tuluyan na nga nang nakapasok ang ating bida sa loob ng hidden dungeon, kaso big itong napahinto, dahil mukhang may naalala nga ito na parang nakapunta na daw siya dito. Dahil naalala nga nito ang nangyaring malawakang digmaan dati, at di pa nga natapos, ang pag-iisip ng ating bida ay nakarinig ito ng ingay na nagmamulas sa kanyang harapan at ginulat nga nito. Nang mga Stone Guardian biglang lumuhad mga ito kahit na nasa level 40 mga ito, at mas mapataas nga ang mga level nito kaysa sa ating bida, at ang pinutaan din sa kanyang harapan ay bukas na nga din ito. At wala na ngang pake ang ating bida kung trap nga lang daw ito at wala naman daw siyang dapat katakutan, kaya nagdash na ito papunta sa loob at mas naging alerto ito. Tama naman ang kanyang desisyon na maging alerto dahil nagpakita na nga ang mga halimaw na kakaibalaga dahil mga nakakapagsalita ito. Pero kahit na mukhang nakakatakot at malalakas ang mga halimaw na nagpakita dito madali lang nito na. Pira-piraso nito ng gano'n na lang kadali, at tuluyan na ngang naglaban-laban sila pero kahit anong effort ng mga halimaw na ito ay, wala pa ring binatbat sa ating bida dahil tuluyan silang pinatay ng gano'n na lang. At pagkatapos nga nitong patayin ang mga halimaw na sabi nga nito ang sarap pado sa pakiramdam ang mag-unat-unat daw. Pagkatapos nga nitong makapag-unat-unat meron individual na nagsalita kaya napaseryoso naman ng tindig ang ating bida dahil hindi nga ito basta-basta kasi ang aura pa lang nito nakakamete na do. At nagsalita nga ito na sabi nito sa ating bida na, sino ka namang maruming tao, para magpunta dito, dagdag pa nito sa bagay mamatay ka naman na din. At may sasabihin pa nga sana ito kaso merong fire blast ang papunta sa kanya at kagagawan pala ng ating bida ang ginawa nitong pag-atake ng fire blast sa halimaw na individual na ito. At sabi nga ng ating bida na, dami mong sinasabi, at gusto nga nito malaman kung gaano daw kalakas ang isang level 40 at gaano kalayo ang lakas nito sa kanya. Kaso sa ginawa ng ating bida ay makikita naman natin na walang talab ito sa halimaw na ito. At nagsalita na nga ulit itong halimaw na ito na sinabi niya, sino ka amang kutong lupang maruming tao na umatake sa akin ng ganong kaina, at mapapansin natin na naiinis nga ito sa ginawa ng ating bida. Nag-flash na nga ito ng sobrang bilis na tila isa itong hangin. At syempre di nga ito naasahan ng ating bida Fehal sobrang bilis ng pangyayari. Napansin naman ito ng ating bida nung malapit na kaso mukhang dido nito magagawang mas alag ito. At ganun na nga ang nangyari sa ating bida dahil tuluyan nga itong tumilapon ng malayo sa sobrang lakas ng atake ng halimaw na ito. At nagawa naman maibalik sa balanse ang katawan ng ating bida kahit tumilapon ito ng ganun kalayo. Na kahit nagawang nakatayo ang ating bida ay napasok pa rin ito ng dugo dahil sa lakas ng impact nito katawan ng ating bida. Nasabi na nga din ng ating bida na sobrang laki nga daw ng gap nila, at di nga daw nito inasahan na mahihirapan ito ngayon. At tuluyan pa ring naka-berserk mode ang halimaw at galit na galit ito sa ating bida na talagang paaptayan nito. Sinubukan namang atakihin ng ating bida ang halimaw na babaeng ito kaso, malaki nga talaga ang gap nila dahil ang bilis at walang kahirap-hirap nitong nailegan ng halimaw ito, at maghaamba din ng atake ito. Mapapnusa na nga natin na sobrang lakas talaga nito at sinusubukan pa rin ng ating bida na sanggain ito kaso talaga sobrang overpower ng halimaw. At sabi naman ng halimaw na ito, huwag ka nang maglaban, mamatay ka na ng mapayapa. Sa sobrang lakas nangga ulit ang ginawang atake ng halimaw na ito, tuluyan na ngang nabasag ang espada nito at napasukan na naman ito ng dugo. At tumilapon na naman ito ng parang isang bola na walang buhay. Siyempre sa pagkakataon na ito ay di na nakayanan pa ng ating bida dahil sobrang hirap na to dahil sa laki ng gap talaga ng lakas nila sa ngayon. Natuwa naman ito mukhang may malagim na balak ang halimaw, nasabi nga nito na, matagal-tagal naman na akong hindi nakakatikim ng dugo simula nang walang nakakagawang makapunta dito sa loob ng maraming taon. Na kahit nahirap ang ating bida na nakahiga ito napangiti na nga ito na tila may binabak na gawain ito. At hinayaan na lang ng ating bida na kagatin ito sa leeg at mapapansin natin ang happy nito ay unting-unti na rin nababawasan.
Pagkatapos nitong kagatin at sipsipin ang dugo ng ating bida bigla namang nagulat ito sa ginawa nito mukhang may naalala. Nagulat ito at natanong paano daw mangyayari yun, at pinagmasdan na lang nito ng ating bida na nakangiti sa pangyayari. At tinanong naman ng ating bida ang halimaw na, mukhang nasarapan ka, kamusta naman, siguro naman alam mo na kung sino ako, habang nakangiti ito. Di nga ito makapagsalita ng maayos pero nasambit na lang oo naman alam ko na kung sino ka. Makikita naman ang reaksyon nito na sobrang tuwang-tuwa, nasabi nito na may mapang-akit na boses na, Lord Aide Sali. Sabay yakap naman ito sa ating bida at nasabi nito, na ikaw ba talaga yan at wala naman reaksyon ang pagmumuko ng ating bida kung tatawa ba ito o magagalit. Nasabi na lang ng ating bida habang nakayakap parent sa kanya ang halimaw na, nakakairita daw parent at wala parent daw pinagbago ito hanggang ngayon. At pinakita naman ang eksena nung isa pa itong Demon Lord at ito ay naliligo, habang naliligo ito wala nang ginawa ito kundi. Sundan nito, na sobrang obses nga daw ito sa kanya. Nagagawa at gagawa palaga ito ng paraang saan man siya pumunta ay nandun na nakabuntot ito. Kaya naman napagpasyahan itong isil muna ito at sumang-ayon naman ito dahil sabi nito pagkalipa lamang ng ilang taon ay ununsil niya ito at papakasalan daw niya. At dama ko na din ang eksena sa labas ng pintuan sa mga guardian stone statues, nasabi nga nito na, kaya ang rason daw na hindi siya inatake pala ng mga ito dahil siya mismo ang creator ng mga ito. At binanggit din ng ating bida na kaya lamang nito ginawang isil nito dito dahil nga daw sa malawakang digmaan nun, upang may magtuloy sakali ng will nito kapag di nito na fulfill ang gusto nito at di magtagumpay din. Na makakuha ng vessel sa bago nitong kaluluwa sakali sa hinaharap, kaso ngayon nga daw ay nandito na siya sa kalagayan nito ano na daw ang mangyayari ngayon, sabay hawak sa ulo nito mukhang alam na nating ang kasunod nito. At pinigilan na nga ng ating bida na lumapit ito, pansamantala, at gulat naman ang babaeng halimaw sa ginawa ng ating bida. At nagsalita naman ulit ang ating Aida at tinanong ang babaeng halimaw na, siguro naman alam mo naman bakit ako nandito dahil nalasahan mo naman ang dugo ko, mukhang may kakayahan ng individual nato na malaman anong plano at tinatago at ano pa man na ditulay kapag nainom nito ang sino mang nakagat at nasipsipan nito ng dugo. At bigla naman nagsalita ito ng pasiga, opo alam ko po yan pero po sino ba yung langgam na tao na yan ang nagawa kang patayin hayaan nyo po ko na ipagtanggol ka ng individual na ito. Wala namang sinabi ang ating bida sa sinabi nito bagkus nagsalita pa itong bida natin na may malamig na expression, nasabi nito na, alam mo naman paano kita nag-treat diba, at ulit ang purpose ko bakit kita nagawang isil dito, meron ka bang ibang opponents ngayon sa mga nalalaman mo? At malumayan naman itong sumagot na opo lahat po nauunawaan at naiintindihan ko po. At bigla na naman itong niyakap sa paa ang ating bida at tuwang-tuwa na sinasabi, okay lang po ang lahat ng iyon importante nandito ka na ulit Lord Aidsal, na pinakamamahal ko, at nasabi na naman ng ating bida itong nilalang talaga nato dito ko nahihirapan mahandle. Bigla naman nagulat ang ating bida sa mga nangyayari. Dahil na naman pala sa system ay may nadedetect ito na kakaiba sa katawan ng ating bida na, inaabisuhan din ng ating bida ng system na successful daw nito na unlock ang isang blood race, na blood race venom, at pinapaunlakan ng system na ay okay ito. Napakamot ulo na lang ang ating bida sa pagkakataon na ito dahil nasabi pa nito na, oo nga pala nakalimutan ko, human can be infected by the blood race venom, at magiging vampire ito pag nagtagumpay itong masuppress ang dugo pero kung hindi mamamatay naman ito, at dagdag pa ng ating bida na, pero okay naman na din sa kalagayan ko. Itong katawan na ito sobrang hina, buti na lang napalakas ko na itong katawan na ito kahit papano. At walang kahirap-hirap nitong natanggap agad ang upgrade nito ng ating bida. Tuluyan naman pinakita na ng system ang bagong skills na nakuha nito, na ang ganda dahil nagkaroon ito ng additional 10% sa happy nito kahit full na. Ang self-recovery na super hyper speed kasi 100%, ang additional na strength nito na 5%, at agility 5% ang nadagdag, meron pang mga buff na double effects kapag gabi. At double damage pag umaga at mas lumakas nag-fire attributes nito, na sobrang overpower na ang ating main character ngayon. Bigla naman sumigaw itong individual nato at pinipilit na patayin na do ang responsable ng lahat ng pahirap ng ating bida.
Tinitigan na lang ng ating bida ito, at nasabi nito sa kanyang sarili na, kahit na sobrang kulit nito at nakakarindi minsan, sobrang pakipakinabang naman daw ito sa mga ilang bagay. At mas napapadali daw ang mga ibang bagay din talaga daw sa ating bida na masolve ng mabilisan ang mga problema. Nai-inlove na yata ang ating bida. Bigla naman ulit nagsalita ito at napatitig din ang ating bida sa kanya at sabi ng babaeng ito na, "My lord, wait lang, may ibibigay muna po pala ko sa inyo," at tiyanong naman ng ating bida na ano yun. At iniisip na nito ano yung ibibigay niya sa ating bida at iniisip saan ito na nakalagay, maghintay lang daw ito ng ilang sandali. Okay, sabi naman ng ating bida na may nakakatawang itsura. At umalis na nga ito at babalik daw ito agad sabay linggon din ang ating bida sa pupuntahan nito. At ito na daw ibibigay nito, di man daw ito first-rate equipments pero lubusan naman daw peren ito makakatulong sa ating bida sa ngayon at gawa din daw ito ng kanilang vampire founder. At nagsalita naman ang ating bida at tinawag itong dowry, at ito pala ang pangalang ng babae. At nasabi nito na di ko lang sure kung maari ko nang masuot yan sa level na meron itong katawan na ito, ika ng ating bida. Tinitigan naman ng ating bida ang information ng binibigay ni Dowry sa kanya at galing na daw mukhang mag-upgrade na naman daw ang katawan nito at pwede nitong masuot ito kahit level 10 pa lang daw ito. Mukhang nahiya pa nga si Dowry sa binibigay nitong equipment sa ating bida at sinasabi nito wala naman daw masyadong special sa damit na yan pero kung ayaw daw ng ating bida at alam nitong ordinaryo lang ito sa ating bida pwede daw nitong itapon. At alam naman daw niya ang nakikita daw ng ating bida sa bagay-bagay at iba sa mga iniisip ng mga nasa ibaba nito. Imbis syempre menas ang ating bida natuwa pa ito at magagawa naman itong lumakas naman kahit sa ngayon at yun naman daw hangarin nito at di naman siya masyadong nagmamadali. Kaya naman ay lalagay na niya kanyang inventory, para tuluyan niya din itong masuot. At pagkatapos nitong ilagay sa inventory nito at ay equip na nito. Gulat naman ito biglang ang lakas ng aura at lalamunan ng ating bida. At di pa rin ito nakakapagsalita at binabalot na siya ng aura at kakaibang damit na daw ito. Nagandahan naman ang ating bida sa kanyang ginawa na i-equip ito sa katawan niya at saktong-sakto lang daw ito sa kanyang katawan, at kahit naman daw hindi ito ang pinakamalakas na baluti sa ngayon okay lang daw at iba pa rin daw ang binibigay nitong dagdag na stats sa kanya. At nasbi pa ng ating bida sa kanyang sarili at nagkaroon pa daw siya ngayon ng malakas na kasama, at nabaling ng tingin kay Dowry at mukhang in love na naman ito sa ating bida, mapapasana all ka na lang. At may ginamit pang mask ang ating bida na kasama ng na-acquire nitong equipment. At nasabi naman ito bigla at pinakita na ang buong katawan ng ating bida na, handa na ko, lumabas na tayo sa dungeon na ito at pamuta na tayo sa mundo ng mga tao. Mukhang di pa rin nakakalimutan ng ating bida ang layunin nito nung una pa lang hanggang sa nabuhay ulit ito sa katausahan ni Zhou Qing. At naglakad na nga sila palabas sa kwarto kung saan na-on sale si Dowry at sasama na nga ito kung saan na magpupunta ang ating bida. Habang naglalakad na nga ito kasama si Dowry, nasasabi pa nga ng ating bida, ito na daw ang pagkakataon para maghigantay at ubusin ang mga tao kaso daw, sa ngayon di daw peren ito para makapagkampante ito. Dahil nga napaka-delikado peren daw ang mga tao ngayon kasi mahirap daw silang sukatin, dagdag pa nga nito, mamaya kailangan nito pang itago ang totoong pagkakakilanlan ng ating bida, dahil sa kalagayan nito sa ngayon di pa nito pwedeng kaharipan ang mga mas mataas na level baka magkaproblema pa daw ito. At natutuwa naman ang makikita nanting ekspresyon sa mukha ni Dowry. Di naman inasahan ni Dowry na pagkahakbang pa lang nito sa pintuan meron or ang isang barrier na bigla na lang tumama sa kanyang noo at napaluhod ito dahil di lang yun na kuryente pa nga ito mukhang di ito hinahayaan na makalabas sa silid na yun. Mukhang ganun na nga ang tagpo dahil nasabi ng ating bida masyado na daw itong nadadala at may nakakalimutan na daw itong pangyayari dati. At pinakita na nga ang tagpo nung sinubukan ng ating bida lagyan ng spell ang buong lugar, bago ang digmaan, at nilagyan nga rin niya ito sakali daw magising ito di daw basta-basta makakalabas din daw si Dowry. Kaso nga lang daw ang susi para ma-unlock ito ay nasa hunters daw na nagawang mapilitang siyang magpakamatay, kaya nga daw ngayon di daw nito alam na saan na yun ngayon. Umiiyak na nga si Dowry at sinisigaw ang pangalan ng ating bida. Ngunit nasabi na lang ng ating bida na, pasensya ka na sa ngayon mahihirapan akong ma-unlock ang barrier dahil wala daw sa kanya ang susi nito.
Pero waf daw itong mag-alala, makakabalik naman kagad ito para matulungan ito. At sabi nga ni Dowry na mukhang sobrang laki ng tiwala sa ating bida na, wala naman daw, kaso yun alam naman niya na di niya ito papabayaan at kahit anong mangyari patuloy lang daw maghihintay at di daw mababawasan ang pagmamahal nito sa ating bida. Mapapasana all con alang talaga. Dagdag pa nga nito, di na daw makapaghinti ito na may akap ulit ang ating bida, kaya naman, makikita naman natin ang nakakatawang ekspresyon ng pagmumukha ng ating bida. Humakbang na nga palabas ang ating bida. At nasabi na nga ng ating bida habang palabas ito, nakakabalik daw sa alala ang mga nangyayari daw ngayon, nung siya ay namamuno pa sa mga halimaw. Makikita naman natin na nandun pa rin ang mga halimaw na nasummons nito at naghihintay lang sa ating bida na makabalik at lumuhad na nga sila, patunay na paggalang sa kanilang hari. At mukhang nagiging mas interesado pa nga ito sa system, ano nga daw ang mga iba't ibang class, kasi nga di po ito masyadong familiar at sa nga daw ay isang warrior sinasabi ng system sa kanyang katawan ngayon. Kaya naman pinakita ng system ang pwede nitong ma-unlock sa pag-level nito, pero nangangailangan pa rin daw ng mga points para ma-unlock ito, di porke na kahit na daw nito ang level na yun ay ma-unlock na daw ng kusa. Kaya naman din pinakita na rin dito ang mga pwedeng ma-unlock na skill ng isang warrior, ang Armor Break, ang Slash, na kayang makadamage ito ng physical hit hanggang 10%, ang War Cry, makakapagbigay daw ito sa player or sa mga hunters na kalaban nito na makakaramdam sila ng saglit na pagkitikot at magbibigay sa gumamit nito ng 10 seconds na mapapalakas nito ang attack power nito. At ang huli, Earth Split Slash, magbibigay ng powerful shockwave at ang damage nito ay para sa lahat. At pag na-unlock na nga daw niya ito, mas okay nga daw mga ito, kasi mas mahihide daw nito ang mga special abilities nito na hindi naman daw tinataglay ng class nito. Sabi nga ng ating bida na sa ngayon kailangan kong unang magpalit at makalabas ngayon, at mahanap ang dati kong espada, para di rin ako paghinalan pag nakita nila itong suot-suot ko. At lumitaw na nga ang gate na palabas sa dungeon na nagpapatunay na na-clear na ito. Napangiti na nga ang ating bida dahil humanda daw ang mundo ng mga tao at parating na nga daw ito. Pinakita na nga ang tagpo sa labas ng dungeon na maraming nakaabang dito na iba't ibang klaseng mga tao. At may nahighlights na dalawang individual dito na mukhang isang higher up sa isang organization. Meron din mga media personnel na abang na sa paglabas ng mga hunters sa loob ng dungeon. May mga hunters din na nag-aabang sa labas na tila nag-uusap-usap sa isang crystal gem na hawak nito. May pinakita na nga din na mga hunters na tila mga higher levels, ang isa may summon golem at nakasakay na isang bata, ang isa naman ay isang samurai. At may pinakita rin na isang hunters na inis bakit Edo, kasi ang dungeon na yun may limit nga lang daw ang pwedeng makapasok. Dagdag pa nito, bakit kailangan daw nito maghintay ng ganito katagal. At nagsalita na nga din ang isang bata na nakasakay sa golem nito na, yan ka na naman. At nasabi pa nito, tingnan nyo yung gate, mukhang may kakaibang nangyayari at may lalabas na. Unti-unti na nga pinapakita sino ang lumalabas dito. Alam naman natin sino ang individual na ito na palabas sa dungeon. At pinakita na nga ang individual na lumabas sa gate, alam naman na natin ito ang ating bida. At mukhang nag-observe ito sa mga nakikita nito at kakaiba nga sa kanya. At makikita na nga natin na pusarado na ang gate dungeon sa likuran ng ating bida. Tuluyan na ngang samarado ang gate at lahat na nga nandoon sa lugar na yun ay nakatuon na ang tingin sa ating bida. Nasabi na nga ng ating bida, tuluyan ng samarado ang dungeon, kaso may skills akong daiko magagamit dito, ang dungeon bind, sakaling mapalaban daw ito. At ganun na nga ang nangyari, di pa tapos sa pag-iisip ang ating bida, pinagkaguluhan nato ng mga media, at magandang news daw ito. Ang nakalabas lang daw sa dungeon ay iisang tao lang daw, ito lang daw ang nakasurvive. Biglang may sumingit at nagtanong agad ito sa ating bida na kung may nakuha daw itong kahit anong equipments ay pwede daw nitong makipag-trade or ibenta na lang daw sa kanya, at pinag-titanginan na nga ito sa pinaggagawa nito sa ating bida. Dagdag pa nito, kahit ano daw pwede daw nitong taasan pa ang ibibigay niyang offer sa ating bida. Pinakita naman ang tagpo sa isang lalaki kanina na naiinis ngayon ay nasabi nito, sino bang taong ito, nasaan na yung iba naming pinadala sa loob? At nagsalita na ito habang palapit ito sa ating bida, may sinapak itong isang tao na tabi nga daw at sabi pa nito, hoy bata, sa tingin mo makakaalis ka dito, nasan na yung ibang mga tao, at meron ka bang nakuhang equipments na pagalit nga nito, nasasabi mga ito.
Kaya naman nagsalita na nga ang ating bida at nasa harapan naman na ang galit na lalaki na sabi nga ng ating bida na, sa totoo lang wala na akong magawa nung nasa loob ako, lahat na patay at ang nagawa ko na lang ay magtago dahil sa sobra kong hina, kaya nakaligtas ako. Sumigaw na nga ito sa galit at ditanggap ang mga sinasabi ng ating bida, sino ba ko para maloko mo? Pwede bang wag ka nang magpanggap, yung mga equipments may nakuha ka ba o wala? Bigla naman itong di nagsalita sa mga sinabi ng ating bida at nagulat. Kaya pala nagulat ito, nasabi ng ating bida mukhang ikaw pala ang nag-utos sa leader na patayin ang lahat ng mga hunters sa loob. Pagkatapos ng nasabi ng ating bida yon ay nag-release na nga ito ng malakas na suntok na may aura, nasabi nga nito mamatay ka na. Wala naman reaksyon ng ating bida kahit malapit na ang kamao nito sa pagmumuko ng ating bisa, dahil merong isang individual ang nagsalita, at sumingit sa kanila. Nasabi nga nitong taong galit na galit, anong ginagawa mo dito kanito sa isang dumating na individual? Nasabi nga nito na, hello pwede ba akong makasingit? Ako nga pala si Stoker, ang president ng Blood Guild, pagpasensyahan muna tong kasama ko, at masiyadong padalos-dalos ito, dito lang din ako para humingi ng tawad. At din naman nakapagsalita ang ating bida at gulat nga ito, at nag-column na nga itong sina Stoker, at nasabi naman ng galit na individual na, swerte ka ngayon bata. At dali-dali naman pumunta ito sa tabi ni Stoker at nasabi nito, boss bakit mo naman ako pinigilan kanina, at hahayaan mo na lang bang makaalis yung bata na yon? Hay nako, alam mong daming mga tao kanina, at may pinapairal na rules dito sa atin lalo sa mga hunters, dahil ko na kailangan pang paalalalag sa'yo yun. May pinakita namang individual sa eksenang ito na nakamasid lang din pala sa nangyaring komosyon kanina, at nasabi nito, hindi maganda ang timing ngayon at maraming mga game master na nandito, mukhang may balak ito sa ating bida. Bumalik naman ang eksena sa lalaking galit na galit ating bida na nasasabi nito na, ano na daw ang gagawin nila wag daw talaga nilang patakasan ang ating bida ng ganun na lang. Nagsalita naman ulit ang president ng Build Guild na sabi nito na, syempre wag kang mag-alala nag-send na ko nang mag-iimbestiga sa taong yung ano ang background nito. At nag-release na ito ng nakakatakot na aura habang nasasabing, wag kang mag-alala kung gusto mo siyang patayin pwede naman pero siguraduhin mong walang maiiwan na bakas na pwedeng maging laban sa atin. Nasabi naman ng ating bida yung batang yun, hindi daw ito basta-basta at ito daw ang mastermind sa mga nangyari, kailangan daw itong mag-ingat at may balak so sila sa ating bida. Dagdag pa ng ating bida, kahit na nakangiti daw ang bata kanina sa pagharap nito dito maalis ang killing intent na pinapalabas nito na gustong-gusto na daw nitong patayin ang ating bida, kay mahihirapan daw ito pero pag nangyari daw yun kailangan daw maunahan ng ating bida ito. At bigla naman may nagsalita sa likuran ng ating bida kaya napalingon ito, at ito pala yung pinakitang individual kanina at nagpakilala na ito daw ay ang Grandmaster ng Hunters Association. Nasabi pa nga nito na, alam ko Mr. Joching di na bago sa'yo itong mga eksenang ganito, kailgan lang namin ngayon ay full cooperation mo, at kailangan mong magpa-test ulit at mag-register para malaman ano nang lagay mo ngayon. Masaya namang sumagot ang ating bida na, test po ba, at nasabi nga nito sa isip nito na, din naman siguro malalaman kung sino talaga siya sa gagawing test nito. Sabi pa nga ng ating bida itong kaharap nga daw niya ay sobrang taas daw ng level nasa 45 daw ito, habang pinakita naman ulit ang gym ng Hunters Association. At doon na nga nila nagawa ang test dahil may dala itong device, at pinakita naman ang full details ng ating bida. Nagulat naman ito at tinanong ang ating bida na, level 10 ka lang, at nag-level up ka galing sa level 5 at ang bilis daw nun? At nakasurvive ka pa sa Bone Dragon, paanong nangyari yung tanong pa nito sa ating bida? Nagpaliwanag naman ang ating bida nang di ito mahahalata, pero straightforward naman itong sinabi na, wala naman pong kakaiba sa nangyari at bakit ako lang ang nakasurvive syempre pinatay ko ang lahat ng nandoon sa loob. Tumawa naman itong Jim at nakakatawa daw mga sinasabi nitong bida natin. Seryoso naman ang naging mukha ng ating bida at nasabi paano pag totoo yun anong gagawin mo sakin? At nakangiti naman itong sumagot sa ating bida na mukhang din aman talaga ito naniniwala. Nasabi nito na, sa mga pangyayari ito, kaming mga gym ay responsible as operations na nangyari sa dungeon pero sa pagkamatay nila wala na kaming kinalaman. Doon, at sa pagpunta sa loob ng dungeon maraming pwedeng mangyari.
Dagdag pa nito at paano mo naman di ba mapapatay ang ganong karaming hunters? At binigyan na lang ng card ang ating bida at nasaad dito kunin mo ito at patunay na yan na level 10 yan, babalik na ko sa association, kailangan na ma-report ang incident na ito. Dagdag pa nito, pwede ka rin magpunta sa association, at mag-participate pa sa mga darating na dungeon raid. Tinitigan na lang nito ang card at nasabi nito sa isip nito, mukhang di naman ito naniwala sa akin, pero sa mga dungeon na yun daming nangyari. Naglakad na nga ito paalis at nasabi ay, sa ngayon daw ang iisipan daw nito ang last wish ng owner daw ng katawan na nasa kanya at kailangan na daw ma-fulfill ito. Habang naglalakad-lakad na nga ito sa gilid ng daan, napaisip na nga ito ng, according sa memories ng dating nagmamay-ari ng katawan na ito, may sister itong nangangalang Xiao Xiao at nag-iisa lang itong mag-anak nito. Dagdag pa ng ating bida na, they abandoned ng kanilang magulang nung mga bata pa sila, at wala nang ibang nagtulungan pa kundi silang dalawa lang para mabuhay. Nasabi pa nga ng ating bida na, ako ang lalaking hindi pwedeng tumalikod sa anumang pangako at abibitawang salita, at isa na rin ang pagpapasalamat ko sa dating nagmamay-ari ng katawan na ito, kaya naman ano mang mangyari rin protektahan ko ang kapatid mo anuman ang mangyari. At nakapunta na ito kung saan sila nanunuluyan, at tama naman daw ang location nito according sa alaala ng dating nagmamay-ari ng katawan na ito. At may na-detect nga itong kakaiba sa loob. Pinakita na nga ang isang individual na sinisigawan na hindi na daw ito babalik panasan na daw ang pera nila. Mukhang ito ang kapatid ng nagmamay-ari ng katawan ng ating bida. Pinakita naman sino yung sumisigaw kanina at nasasabi nito, ano bang pinagmamayabang mo level 5 lang yun na warrior ako level 15 ako na brawler. Dagdag pa nito, na kahit makabalik pa ito at magkaroon pa ng pambayad alam kong kulang na kulang peren ang pera nitong pambayad. Sa interest pa lang sobrang laki na. Takot naman na ang kapatid ng dating nagmamay-ari ng katawan ng ating bida, at patuloy pang ang nagsesalita ang mga lalaking yun na, lumayas ka na dito sa bahay nato, alam kong kulang pa ang pambayad sa bahay nato pero okay lang yun importante may napaunang pambayad na sa akin. Bigla naman pumasok ang ating bida sa loob na sinarado ng malakas ang pinto at nagulat din naman ang mga tao sa loob na sabi ng ating bida na, mukhang nagkakasayahan kayo dito dami nyo naman. Natuwa naman itong bata at nasabi kuya, at ang lalaki naman nasabi na lang na Zhou Qing. Binilang naman ng ating bida kung ilan sila sa loob, 1, 2, 3, 4 at tataka naman ang mga tao doon. At nasabi naman nito, total isa keda namang hunters bitbitin muna tong kapatid mo at lumayas na kayo dito. Dagdag pa nito, ano ba yung pagbibilang mo, para saan yan? Tanong nito sa ating bida. Sumagot naman ang ating bida at naglabas ng killing intent na sabi, binibilang ko lang naman ilan na makukuha kong experience points sa inyo. Abangan na nga natin kung tutuluyan ba nito ang mga itong walang kwentang hunters na gustong kunin ng Kai sa isang tirahan na pinamana sa dating nagmamay-ari ng katawan ng ating bida. At sa susunod nating kwento ano naman kaya ang binabalak ng ating bida bakit bila itong nagpalit na naman ng kanyang kasuotan. At aabangan pa nga natin sa susunod na kwento, may kakayahan pala ang ating bida na gumawa ng sariling gate nito. Kung gusto nyo pang malaman ang mga susunod na kaganapan sa ating kwento maaari ka namang mag-like at mag-comments. At palambing naman ng subscribe dapat naka-bell all, para lag kang updated sa mga susunod pa nating uploads, kaya naman muli, salamat sa suportang tunay.